Sa ibang balita naman, Senador Antonio Trillanes IV excited na sa isasagawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee bukas. Ito'y kaugnay sa umanay mga anomalya noong mayor pa ng lungsod ng Makati, si Vice President Jejomar Binay. Ang detalye sa report ni Edwin Eusebio. Matapos na mabitin dahil sa nagdaang mga holidays, itutuloy na ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang inquiry nito sa umano ay mga anomalya sa Makati City noong panahon alkalde pa ng lungsod, ang ngayon ay Vice President Jejomar Binay. Magugunitang sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na may mga bagong usapin na dapat sagutin ang Vice Presidente. Gagawin ang hearing ng subcommittee ni Trillanes ngayong Huwebes, January 22. Unang itinakda ang hearing noong January 19, subalit iniurong ito upang bigyan daan ang papal visit nitong January 15 hanggang 19 na idineklarang special non-working day sa Metro Manila. Ayon kay Trillanes, maaaring abutin ng ilang ulit pa ang pagdinig sa Makati fiasco na posibleng abutin hanggang Abril. Kaugnay nito, hinimok ng senador ang kampo ni Binay na tumalima na lamang sa sabina ng Senado upang maiwasan na ang gulo. Hindi gugulo yung sitwasyon kung susundin nila yung subpina. Madali naman ma-cure yan eh. So sa next hearing, hindi mag-appear sila. So, yun lang naman ang natin. Hindi lang pwedeng i-defy basta-basta. Kailangan natin i-enforce yung rules ng Senate. Pagka dinify mo yung subpina, ay makukontempt ka. So, ito lang. Hindi pwedeng special treatment sila. Una rito, matatandaang mainit na nagpasaringan sina Vice President Binay at Senador Trillanes na humantong sa paghahamon ng debate ni Binay kay Trillanes. Gayunman, umatas na dakong huli ang Vice Presidente sa itinakdang debate sa Senador. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio. Pinaalalahanan ng Malacanang ang mga mambabatas sa kahalagahan ng pagpasa ng resolusyong magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Aquino. Ito ay para tugunan ang posibleng kakulangan sa enerhiya sa darating na tag-init. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, ilang beses nang naipaliwanag ng Pangulo kung bakit kailangan itong gawin. Inulit din ang kalihim na sakaling kulangin sa supply ng kuryente, hindi umano dapat sisihin ang palasyo. Mr. President Aquino has mentioned a number of times already why we need to do it so that we don't want to, when it comes sometime in summer, assuming it will come, we will not be blamed for not doing measures to rectify that potential situation. I don't know what it's, the House is already acting on it. It's now with the Senate.